everyone! Welcome back to our channel, Cravings and Destination by Madam OBR. So for today's video, bibisitahin natin ang isa sa pinakalumang bayan dito sa Cavite, ang Cavite City. At nasa likod ko ngayon ang Heroes Arc kung saan ito ang entrance sa bayan na ito. So ang bayan na ito ay isa sa pinaka-historic na lugar, maraming heritage places dito at pupuntahan natin ang mga pagkain na talagang naging witness sa lahat na naging historic event dito. So tara, samahan niyo ako! Cavite is known as Land of the Brave. Significant ang lugar nito sa independence ng Pilipinas at very known as a birthplace of the first president of the Philippines. At sisimulan nga natin ang pag-explore dito sa pagbisita sa Cavite City, ang first district ng Cavite Province. First stop nga natin ngayon ang Cavite City Public Market, kung saan natin makikita ang famous na Aling Inka Bibingkoy. So dahil nga ang sabi-sabi is 1 hour pag-open nila is ubus na tong bibingkoy na to, kaya inagahan namin. Time check, 6:28, 6:30 ang open nila. So tara na! Aling Ika Karinderya was here since 1927 at isa nga ito sa mga pinakamatandang kainan dito sa Cavite City. At kilalang kilala sila sa kanilang original recipe ng bibingkoy. It's a almost 100 years old recipe na naipasa na sa 3 generation ng pamilya ni Aling Ika. At bukod nga sa bibingkoy, marami pa silang hinahain dito na talaga namang Cavite City pride at susubukan natin yan ngayon. Ayan, naka-order na nga tayo ng famous bibingkoy ni Aling Inka. Pero syempre, hindi lang ito ang pinunta natin. Tinanong ko rin sila kung ano pa ang isa sa bestseller nila dito. At ang most recommended nga ay ang fresh lumpia ni Aling Inka. So, ano pang inaantay natin? Syempre, ito ang una-una natin titikman. Okay? So, ito, usually, pinagsasama sila. Pero ang ginawa ko para mas ma-review natin or distinct natin yung lasa niya, pinaghiwalay ko siya. So, unahin natin tong bibingkoy itself. So, ayan, nakikita niyo kung gaano kakunat. Tignan natin. So, ayan yung munggo sa loob. Yan, makunat talaga siya, parang tikoy. Tapos, ito yung sunog na part, na kasi nga pag niluluto siya, parang bibingka. Tikman natin ang ito lang. Okay? So, let's give it a shot. Okay. Nakunat. Parang tikoy. Ano yung lasa ng uling. At yung munggo niya sa loob, parang hopya. Hopya ang munggo. Pero tamang-tama lang yung tamis. Okay? Then, tikman natin yung sauce. Ito yung sauce niya. Bilo-bilo siya. Ayun yung bilo-bilo. May langka. At may sago. So, tikman natin alone. Okay, so ito yung matamis. Kasi ito, tama lang yung tamis niya. So, pagka ino-order to, pinagsasama siya, which is gawin na natin. Para full experience. Ayan. So, ayan. Let's give it a shot. $2,000 years later. Wait. Ang laki nung nasubo ko. Damn! Nung pinagsama ko siya, tumamis yung bibingkoy. Tapos naangat niya lalo yung lasa ng uling or yung sunog na part. Kanina tinikman ko siya alone. May pait siya, pero nung nalagyan siya ng ginataan, mas umangat yung lasa niya, which is perfect din. Isa pa. Ayan. Langka, yung sunog na part. Kasi ang sarap nung may sunog na part. Munggo. Okay? Try natin. Oo nga. Na-elevate niya yung lasa ng sunog nung meron siyang ginataan. Galing! Dahil sa tanda ng meal na to or ng pagkain na to, 1927, almost 100 years old food. So kung ako sa inyo, puntahan nyo na dito sa public market ng Cavite City. And after nga natin tikman to, tikman naman natin yung another bestseller dito sa tindahan ni Aling Inka, which is
lumpiang sariwa. Okay? So, change plates. Tignan naman natin kung anong meron dito. So, meron siyang chicharon. Ayan, bawang. Fresh bawang. Kalat natin. Then, tingnan natin yung loob. Oh, lettuce, tofu, gulay, carrots, toge. Okay. Tikman na natin. Haluin natin mabuti. Siyempre, para hindi lang yung bibingko yung pinupuntahan natin dito, trinay din natin to, sayang naman yung biyahe natin kung bibingko lang yung kakainin natin. Kaya, sabi nila, ito pa yung isa sa mga pinupuntahan dito. So, why not try? Okay. Ayan, tikman mo. Tikman natin. 1, 2. Nalutong yung chicharon. Sarap ng gulay. Tama yung tamis ng sauce. At nagbe-blend lahat. Masarap talaga siya. Masarap nga. Well, I know kung bakit isa pa to sa bestseller. Kung gusto mo ng matamis, bibingko. Kung gusto mo ng savory, fresh lumpia. Ano masasabi ko? Sobrang sarap niya. Subukan nyo to. Yung mga pupunta dito para sa bibingko, bumalik kayo dito para dito sa fresh lumpia ni Aling Inka. Uubusin ko lang to and afterwards, punta na tayo sa next destination natin. Sunod na nga natin pupuntahan ng isa sa oldest pasalubong dito sa Cavite City, ang tamales caviteño, na naging unique nga sa lahat ng tamales recipe dahil sa sangkap nitong mani. At dito nga lang yan sa isang 95 years old bakery, ang Dizon Bakery. At nandito na nga tayo sa ating next destination, ang Dizon Bakery. Itong bakery na to is 1930 pa nandito sa Cavite City. At titikman natin ang tamales nila. Samahin niyo akong bumili. At ito, nakabili na nga tayo ng tamales. Ito yung tamales. 120 yung isang order. So, tikman natin. Nakabalot siya sa banana leaf. At lapit. So, tignan natin. Ito ang tinatawag na tamales caviteño. Okay, okay. So, tingnan natin kung anong meron dito. Open ko siya. Okay. So, starchy, may egg. I don't know kung ano tong isa. Ham? Yeah, ham. May chicken. Okay. First time kong titikim nito, so tikman na natin. Okay. Lasang peanut. Medyo maanghang. Half-starchy siya. Basta pa. Saan ka ba siya nakakabusog? May egg. Medyo maalap. Masarap siya. First time ko to. Ang galing, ang classic lang ng lasa niya. Parang ka nasa province. Parang province yung naiisip ko pagka kinakain ko siya. And there you have it. Natikman na natin ang tamales caviteño ng Dizon Bakery. Pag andito kayo sa Cavite City, pumunta na kayo dito sa Dizon Bakery. Since 1930, 95 years old bakery, 95 years old recipe ng tamales. Tikman nyo na! And punta na tayo sa next destination natin. Tara! Isang OG bakery pa nga ang pinuntahan natin dito na 4th generation na ng pamilya ang nagmamanage. Kilala nga sila sa kesong puti at pandesal. At yan nga ang Nuevo Pan Antigua Bakery dito sa Cavite City. At nakabili na nga tayo. So, binili natin tong maliit nila, 35 pesos na kesong puti at bumili tayo ng bestseller na pandesal para, syempre, partner, di ba? So, tikman natin. Goes up. Goes up. Come, come, come. So, ayan. See? Okay. Ayan. Ayan, thank you po. So, ito yung kesong puti. Ito yung pandesal. Tikman muna natin yung kesong puti niya. So, kesong puti is Carabao's milk, no? Na cheese. Tikman mo. Okay. Tikman natin.
Close to mozzarella cheese na mas maalap. Consistency is parang tofu and sobrang creamy. Sarap. Sarap. Sarap! Ngayon, i-partner natin sa pandesal. Ang laki ng pandesal, oh! Ang laki! Lagi daw itong binabalikan dito, kaya try natin. Put natin. All and all and all and all and all. Damihan natin kasi masarap siya. Alat na. Tama-tama lang sa tinapay. At yung tinapay nila, alam ko na kung bakit binabalikan talaga. Malaki, sulit. Kung gusto niya ng very OG pandesal dito sa Cavite, punta lang kayo dito sa Pan Antigua Bakery Shop. And after nito, syempre, hindi pa tapos ang food trip natin. Pupunta pa tayo sa destination natin. And for our last stop, pinuntahan nga natin ang isa sa most recommended na kainan ng mga local dito sa Cavite City. At yan nga ang Regal Dining and Catering Services. At legit ngang napakaraming pumupunta dito sa karinderyan na to. At napakaraming options ng Filipino food. Kaya tara, subukan na natin. And finally, nandito na nga tayo sa last destination natin. So, nagtanong tayo sa mga locals dito kung ano yung pinaka-recommended nilang kainan. So, sa lahat ng tinanong natin, lahat is nag-boil down dito sa restaurant na to, ang Regal Dining Catering Services. At napakadali lang siyang hanapin kasi nasa tabi lang siya ng Samonte Church. At ayan, ang in-order nga natin dito is something na marami dito sa Cavite City. So, alam naman natin sa Cavite City, napakaraming tahong farm. Kaya ang in-order natin, ginataang tahong. Ang in-order natin dito, ginataang tahong, adobong tahong, at dahil makinig lang ako sa laman, adobong laman ng manok. At una nga natin subukan ng ginataang tahong. Okay, so ayan na, gata, kuha tayong dalawa, lagay natin sa kanin, sabaw, sabaw, sabaw. See? Let's give it a shot. Okay. Perfect sa kanin. Pang-kanin talaga. Lasang-lasa yung tahong. Ang fresh ng tahong, wala siyang kahit anong kakaibang lasa. Yung gata sobrang savory. Lasang-lasa yung luya, yung paminta, yung seeding green. Sarap! Isa pa. Tatluhin na natin kasi masarap. Second. Ang sarap. Subukan na natin ngayon yung adobo. Okay. Tignan natin. Lasang mantika niya. Walang masyadong kahit ano. Tikman natin. Lasang-lasa yung tahong. Sobrang seafood din yung lasa niya. Parang hindi siya adobo, pero masarap siya. Tikman natin ulit yung sabaw. Grabe. Blend na blend yung pagka-seafood ng tahong sa sabaw. Yeah, masarap siya. Hindi siya normal na adobo. Kasi hindi mo maiisip na adobo siya, pero para siyang ibang luto na lasang-lasa yung tahong sa toyo at sa suka. Okay rin siya sa akin. Now, next is itong adobong laman loob ng manok. Okay? So, meron siyang, ano to? Oh, okay. Sorry, di ko alam, pero atay, balon-balunan, meron din siyang puso ng manok. Okay, tikman natin. Nandito tayo sa atay. Ayan. Bigyan natin ng sabaw. Bigyan natin dito. Sabaw-sabaw pa. Oh. Let's give it a shot.
Very classic adobong laman ng loob. Very classic yung lasa niya. Authentic. Pilipinong-Pilipino yung pagka-adobo niya. Lasang-lasa yung atay ng manok. And perfect. Perfect. Punta kayo dito. Sobrang authentic ng mga luto nila. And there you have it. So, eto na lahat ng in-order natin dito sa Regal Dining and Catering Services. Visit nyo na sila kasi marami pa silang menu dito. All authentic, all Filipino food. Kaya puntahan nyo, must try lahat ng pagkain nila. Again, yung kinain natin, ginataang tahong, adobong tahong, at adobong atay balun-balunan ng manok. Yes! Nakumpleto ko din. Again, dito lang sila sa tabi ng Sawati Church. Dito sa Cavite City. So, punta na kayo! And that's the end of our video. Again, sobrang dami pong pwedeng puntahan dito sa Cavite City. Puntahan nyo rin yung mga heritage places nila. Tikman nyo rin yung mga authentic food nila. And for me, the most favorite na kinain ko ngayon is yung ginataang tahong dito sa Regal Dining and Catering Services. So yeah, that's it. So again, this is Madam OVR for Cravings and Destinations. Like our page, subscribe our page, hit the notification bell button, and that's it. Out. Bye! Ang harap!